Kung alam mo lang ang alam ng mga exorcist, marami sa atin ay hindi na basta-basta magbibiro sa kasalanan, hindi na maglalaro sa espiritual, at hindi na magsasabing wala namang masama dyan. Hindi po ito haka-haka, babala ito. Hindi ito pananakot ng isang relihiyon, hindi conspiracy theory. Ito ay mga babala mula sa mga exorcist mismo ng simbahan katolika. Mga paring araw-araw na humaharap sa tunay na mukha ng kasamaan. Mga taong nakakita ng epekto ng kasalanan kapag hindi ito pinagsisihan at hindi nilabanan. Sabi nga ni San Pedro in 1 Peter chapter 5 verse 8, ang iyong kalaban na dyablo ay gumagala na parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. Marami pong mga Kristiyano ngayon ang nagsasabing hindi na uso ang demonyo. Psychological lang yan. Wala nang possession sa modern na panahon. Pero ang tanong po natin dito, bakit patuloy ang pagsasanay ng simbahan ng mga exorcist? Bakit patuloy ang pagdami ng kaso sa buong mundo? At bakit mismong ang mga exorcist ang nagsasabing mas delikado ngayon kaysa noon? Sa part 1 na ito, ilalatag po natin ang unang tatlong babala na paulit-ulit na binibigyan diin ng mga exorcist at kung paano ito binabaliwala ng marami kahit na malinaw ang babala ng Biblia at ng simbahan. Una sa babala, ang pinakadelikado, ang sabihing wala namang masama. Ito ang unang sinasabi ng mga exorcist. Hindi bigla ang sinasapian ng tao. Dumadaan ito sa unting-unting pagbubukas ng pinto. At alam niyo po kung ano ang pinakaunang susi dito? Pagmamaliit sa kasalanan. Kunting laro lang, trip-trip lang, for fun lang. Hindi naman ako naniniwala dyan. Yan ang madalas na sinasabi ng iba. Ngunit kung pagbabatayan natin ang sinasabi ni San Pablo in Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napagtatawanan. Marami po sa mga exorcist ang nagsasabing halos lahat ng kaso ng oppression o possession ay nagsimula sa occultismo. For curiosity lang daw. Horoscopes at tarot for entertainment. Mga pamahiin at anting-anting. Pakikipaglaro sa espiritu o tahasang pamumuhay sa mabigat na kasalanan na hindi pinagsisihan. Hindi po ito agad na sinasapian ng isang tao. Una po dito, pinamamanhid ang konsensya. Sabi nga ni Santiago sa kanyang sulat, chapter 1 verse 15, ang kasalanan kapag lubos na ay nagbubunga ng kamatayan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church 21:16-17, mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhula, spiritism, pagsangguni sa patay, at lahat ng uri ng okultismong gawain. Hindi po dahil makaluma ang simbahan, kundi dahil alam nito ang espiritual na epekto. Ang hindi mo sinasadyang pasukan ay unti-unting sasakupin ka. Pangalawa sa babala, ang demonyo ay hindi lumalabas na nakakatakot sa umpisa. Isa po ito sa mga pinakamadalas na sabihin ng mga exorcist. Kung mukhang masama agad ang demonyo, walang mahuhulog sa bitag. Kaya paano siya lumalapit? Saan niyong katanggap-tanggap? Sabi nga ni San Pablo in 2 Corinthians chapter 11 verse 14, si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng liwanag. Now, ayon sa mga exorcists, ang kasamaan ngayon ay dumarating sa anyo ng self-love, na walang moral limits, freedom, na walang pananagutan, spirituality, na walang Kristo, truth, na hiwalay sa simbahan. Hindi ka agad hihilahin pababa. Aakayin ka niya palayo ng dahan-dahan. Kaya ito po ang babala ng simbahan. Paulit-ulit po ito na itinuturo ng simbahan na ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng kahit ano, kundi ang pagsunod sa katotohanan. Sabi nga in John 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung wala si Kristo sa sentro, kahit gaano kaganda ang salita, may panganib. Pangatlo sa babala, ang pinakamalakas na depensa
ang pinaka-pinapabayaan? Tanungin man natin ang isang exorcist, ano ang pinaka-epektibong panangga laban sa kasamaan? Iisa lang po ang sagot nila, buhay na sakramental. Pero ito rin po ang pinaka-napapabayaan po ng maraming Katoliko ngayon. Hindi po nangungumpisal, paminsan-minsan lang dumadalo sa misa, walang personal na panalangin, walang debosyon, walang pakikibaka laban sa kasalanan. Sabi nga in Matthew 12 verse 43 to 45, ang taong walang laman kapag nilisa ng masama ay mas lalong pinapasukan. Sinasabi pa nga ng mga exorcist, hindi raw nila nakikitang nasasapian. Ang una, taong madalas mangumpisal, tumatanggap ng Eukaristiya ng may pananampalataya, may debosyon sa mahal na birhen, at may disiplina sa panalangin. Hindi po dahil mas banal sila, kundi dahil may proteksyon. Ang mga sakramento po ay hindi simbolo lang, ito ay biyaya. Kung totoo po ang babalang ito, at kung malinaw ang turo ng Biblia, at kung mismong mga exorcist na ang nagsasalita, bakit parami pa rin ang nagbabaliwala? At ito pa lang po ang unang 3 babala. Sa part 2, ilalantad po natin pang-4, pang-5 at pang-6 na mga bagay na ginagawa ng marami sa araw-araw pero hindi nila alam na nagbubukas na pala sila ng pinto sa kanilang sarili. Kung mahalaga po sa iyo ang katotohanan, kung ayaw mo malinlang, at kung gusto mong ipagtanggol ang pananampalataya, ibahagi po natin ang video na ito, i-follow po ang channel natin at i-share sa mga taong kailangang makaalam. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.